Hello, hello, hello! Doc Bryce here! Paskong kay tamis! Wag magpadaya, Betis. Oh, holiday season is here. Ayan na. Kumukuti-kutitap. Ayan. So, kumukutitap na ba ang mga bahay ninyo? Andyan na ba yung mga Christmas tree? Mga saranggol, mga, mga parol? Okay. Holiday seasons, eto na yung mga, minsan no, tinatanong natin, pagka Christmas or New Year, no, ang inihanda natin is mga foods, no? So please, if you have health issues, hinay-hinay lang tayo or choose the real foods, choose the nutrient-dense foods. Pwede naman yan. Iwas-iwas muna, no? Kung gusto nyo talaga mag-normalize ang inyong sugar, iwas kayo sa mga sugary food, sugary drinks. Para na ako silang plaka. Alam nyo kung bakit? Kahit kasi na anong gawin natin, if you're not going to skip or not, no, kung hindi nyo titigilan ang mga matatamis na pagkain na yan or mga food that spike your sugar, hindi kayo makaka-recover sa diabetes. O, dun sa mga may mga laboratory na matataas na ang FBS ninyo, although normal pa ang HbA1c. O, yan ang nagsisignal sa ating katawan, no? Nagsisignal na yan. We need to check what we eat. Okay? Before I continue, please share this dun sa mga magpapaskong matamis ang kanilang Pasko, no? Mga matatamis ng Pasko, pakishare. Pwede kayo magtanong. Okay, after, you can ask question. Kaya dun sa mga isi-share nyo, sigurado yan, may mga questions sila. How to do this? How to start? Paano natin gagawin mag low carb or hindi makakain ng mga sugar etong holiday seasons or kahit na anong mga event. Okay? Marami nagtatanong dyan, Doc, paano yan? Sari-saring invitation, puro Christmas party. Paano gagawin ko? Pag matataas ang sugar ninyo, FBS, warning na po yan. Okay? Bakit? If you're not going to control your sugar, okay, hinahayaan nyo lang na mataas ang sugar ninyo, it will cause damage sa ating mga cells. Okay? So, please, doon sa mga normal naman ng sugar, nako, wag na nating hayaan na tumaas pa ang sugar natin. If you are frequently eating sugary food, sugar drinks, or mga processed foods, ito na ang right time, no, to hinay-hinay or wag na. Okay? Kasi makakain naman tayo ng masustansya na masarap naman. Okay? So, if you're not going to cure or reverse your high sugar, nako, so alam nyo na naman yung complication ng mataas or yung mga uncontrolled sugar. No? Kahit na anong gawin ninyo, hindi nag-i-improve ang sugar ninyo, you need to do something. Merong kayong nakakain or kung hindi naman nakakain, no, meron pa kayong dapat gawin para makontrol natin ang sugar. And eventually, makikita nyo, uy, mas magaan ang pakiramdam ko. Kasi ang problem ng mga high sugar, no, medyo aangat kayo o yung magiging hyper, then eventually after 30 minutes, 1 hour, but parang inaantok na, downer na. Okay? So uppers and downers yan. And watch out for addiction. Kasi ang nangyayari dyan, nagkakaroon tayo ng addiction. Pagka nagkaroon ng addiction, yan. Kahit na anong gawin natin, kahit na 300, 500 ang random blood sugar ninyo, hindi nyo na iniisip kung ano magiging complication nito. Ang mahalaga na lang sa inyo, makain ninyo, malasahan nyo ulit itong mga matatamis na to. Pero watch out kung mataas po ang sugar ninyo or if you are diabetic, taking oral medication or injecting insulin.
watch out yan. Delikado pong pabayaan natin ang health. Bakit? Aba, magulat na lang tayo for dialysis na. Magulat na lang tayo, i-amputate na yung paa mo. O yung isang kunento ko last time, paa ang sabi, a-amputate, hanggang legs ang naputol. Okay? So, wag nating hayaan yan. Ang pagsisisi kasi nasa hulihan. And etong mga complication, it's hindi siya nakakatuwa, no? Biglaan to, pwede ka ma-stroke, hindi mo na alam. So, kalahati ng katawan mo, hindi mo maigalaw. Biglaan yan. Yung heart attack, biglaan din. Kaya nga, etong season na to, holiday season, alam niyo ba, mas madami ang nadadala sa emergency room. Pagka Pasko, pagka New Year, or mga piyesta. Okay? Bakit? Puro kainan. Kung hindi nyo pipiliin yung kakainin ninyo, nako, yan na yun. So, mas marami pong na-hospital, mas maraming na ICU. Sigurado yan. Sure na sure yan. Ang statistics ng ina-admit sa ICU, napakadami pagdating ng Pasko at New Year. Okay? Mahal magpa-hospital. Sinasabi ko na sa inyo. Kaya nga, kung gusto yung ma-hospital, i-ready nyo na ang inyong kwarta. Kasi talagang gagastos po kayo. Lalo na pagka-ICU. Hindi biro yung ginagastos natin dito. Okay? Kaya nga, as much as possible, if you can limit or talagang hindi na kumain ng pampataas ng mga sugar, makakaiwas tayo sa complication ng stroke, ng heart attack. Pero syempre, you need to check your blood workups. Kung mataas ang triglycerides nyo, mababa HDL, high risk for cardiovascular disease. So, check nyo yan. So, bakit tumataas ang triglycerides? Unhealthy foods. Akala natin healthy, pero hindi pala. So, wag po tayo magpalinlang. Okay? So, marami sa atin nagugulat, meron na palang health condition. As young as 27 years old, diabetic. 31 years old, CKD5. Imagine mo yun. Early 30s, diagnosed CKD5, CKD4. May mga pasyente nagpapakonsulta how to lower this. Sabi ko, it will take an effort from you. Kasi yung lifestyle mo, aayusin na. Kung ayaw mong lumala ang inyong CREA, yung kidney, mag-worsen lalo ang kidney ninyo, you need to do something. Okay? So, number 1 is to control your sugar. Okay? Meron din mga hypertension, no? Control your hypertension para maano yung mga damage sa ating organs. Yung iba, lumalaki ang puso. Yung iba, nadadamage din ang kidney. Kaya, hindi biro yung magkasakit ngayon. Okay? Ang mahalaga is, alam nyo na may sakit kayo. Okay? Ang obesity is something na kailangan natin din i-address. Why? Ang obesity is an individualized risk factor for cancer. Kaya kung hindi natin i-address yung ating weight, magugulat tayo, baka meron na tayong sakit na cancer. Okay? So, ang laki ng chance na magugulat na lang. Gulatan ngayon, gulatan. Okay? Hopefully, without medications, no? Kasi meron na mga meds na pampapayat. Pero kung kaya nyo naman, naturally, na mag-lose ng weight, much better. Di ka gagastos. Tapos, naturally pa ang pagpayat natin. Ang mahalaga dito, have a baseline lab result, have a consultation with your trusted doctor. Kailangan po merong nakabantay sa inyo or meron kayong pinagtatanungan. Okay? Mahalaga yan. Kasi may mga instances na tatanungin niyo sarili niyo, tama pa ba itong ginagawa ko? Yung iba nga, nagtatanong, tama ba itong paglo-low carb ko?
Tama ba nagfa-fasting ako? No? Marami akong mga questions, hindi masagot-sagot. Consult, ask. Pinaka-importante dyan, wag po tayong, wag nating pababayaan ang ating mga health. So, please, control your sugar, your hypertension, eat real foods, nutrition yan, avoid inflammatory foods, importante yan, do fasting, eat whenever you're hungry, okay? Kumain lang po pagka gutom, pagka hindi gutom, wag na, okay? Then, exercise. Pinaka-importante din is exercise. Do lifting, lalo na yung mga tumatanda. Isa na ako dyan. Lifting exercise. Alam nyo, pagka may muscles tayo, you will burn fats more. Okay? Do cardio, alternate with lifting. Kailangan po. Iwas injury pagka mga resistance exercise. So, kahit na mga senior po, need natin mag-squat, mag-lunges, magpaturo tayo. Alam ko, may mga anak tayo na marurunong sa pagbubuhat. Paturo tayo. Okay? This is mga time that you can ask question. Isa-isayin natin. And, nga pala, tomorrow, kita-kita po tayo sa kusina ni Gracia, dito sa QC. 180 Orchid Street, Pasong Tamo, QC. Malapit yan sa Farview. Ang tawag ko dyan, Farview. Ay, NLEX Connect lang ba yun? Okay. 11 a.m. tayo doon. Punta lang po kayo doon. Dalhin niyo yung pinagbabawal na technique. Okay? Kung makatulong po ako sa inyong health, pumunta po kayo. Kung nalilito na kayo, pumunta po kayo para mabigyan kayo ng priority. Okay? Libre lang po ito. Punta lang po kayo doon. If possible, magpa-register. Wala pong babayaran yan. Sumbong nyo sa akin. Okay? Pero kung hindi kayo magpa-register, pwede pa rin kayong pumunta. Walk-in. Dalhin nyo lang yung mga pinagbabawal na technique at ayusin natin yung ihanda nyo na rin yung mga questions niya. Okay? So, any concern, questions, ito yung right time na you can ask para masagot natin isa-isa. Okay. Okay. Blender, beetroot. Di ba beetroot is sugar? Lemon, okay. Turmeric, ginger, celery, garlic. Okay po yan. Okay. Ano recommended pamalit sa kape? Okay. Pwede po kayo mag-tea. Cocoa. Okay. Kasama po yan. Ang coffee, no creamer, no sugar dapat. Ako, bihira na rin magkape. Dati, regularly, daily, nagkakape po. Okay, yan. Okay. Okay lang ba black coffee ng nagkaka-cramps kasi ako, 5 months na po sa low carb. Okay. Okay. 1 to 2 cups of coffee, baka naman dehydrated na rin po kayo. Once na nag-low carb kasi at hindi kayo uminom ng electrolytes, meron yan mga discomfort na mararamdaman. One is the cramps. So, is it, nagte-take ho ba kayo ng electrolytes? So, please, para iwas cramps. Marami nakakaramdam ng panghihina. Pero, nung nagpa-monitor sa amin, tapos naituro namin yung electrolytes, unti-unti nawala yung panghihina niya. Kaya very amazing, no? Ma-address agad yung mga nararamdaman. Okay. Doc, ask ko lang po kung ano pwede kain pag mataas na sugar level kasi high lang ang nakalagay sa mo. Naku, high. Pagka kasi high ang nakalagay dyan, dapat numbers eh. Ibig sabihin, napakataas na ng sugar niyo. Pa-check nyo yung HbA1c nyo. FBS, meron na. HbA1c. FBS pa, check nyo. Ito, ano yan eh. Siguro yung glucometer. So, kung nakalagay dyan high at walang number, napakataas niyan. So, please, diabetic po. Usually 200 mg per deciliter sa glucometer,
nagko-consider na tayo ng diabetes. So, confirmatory natin ng FBS and HbA1c. Ang FBS is 125 mg per deciliter and above. Tapos HbA1c nyo, 6.5% and above, diabetic na po tayo. Okay? So, consult, ayusin natin, ano ba yung mga pagkain na nagpapatas ng sugar? Eh di mga maasukal na pagkain. Meron din na hindi matamis, pero nagpapataas ng asukal. Ano po mga to? Mga carbs, tinapay, pansit, papataas po ng sugar yan. Okay? Doon sa mga may health conditions po ito. Alright. Okay, ang question is, pwede bang ihinto ang maintenance sa high blood? Naku po. Please, doktor lang po ang pwede magtanggal niyan, ha? Consult your doctor. Isang way na pwede ninyong gawin is monitor, make a journal of your blood pressure. Upon waking up, before going to sleep, isulat niyo. Then, pag nagpakonsulta kayo, pwede niyong ipa-review sa inyong trusted doctors. Tapos, re-reviewin niya. Okay? Yung iba kasi, pagka sobrang baba na, or alam niyo yun, yung normal na palagi yung BP. Kung 3 man ang inyong medication, pwede nang magbawas. Ako, nagbabawas po ako sa mga pasyente ko. Then, kailangang i-monitor pa rin. Doc, ask ko, Doc, if ang chicken at eggs di po ba makapalaki ng cyst? Alam niyo, nagpapalaki ng mga cyst, inflammatory foods. Chicken and egg is not inflammatory foods. Okay yan. Pero observe nyo for allergy. Meron ako napapansin na, no? Although, minority lang to, kukonti lang, na nagkakaroon ng allergy daw sa egg. Yung iba naman nagkaka-allergy sa chicken. So, observe lang natin. Kaya nga, ang gagawin natin is, listen to your body. Huwag nyo nating hayaan na may nararamdaman tayo. Tiisin. Wag. Okay? FBS 120. Okay? Ang goal natin sa umaga, wala pang kain. Sa glucometer, yung sa daliri, 100 mg per deciliter and below. Pagka sa gabi, 2 hours after dinner, ang goal natin to, ha, 125 mg per deciliter and below. Yun ang goal natin. Screening po mga to, yung mga sugar monitoring sa daliri. Ang confirmatory natin, yung kinukuhanan dito sa ating braso, yung FBS and HbA1c. Okay? Okay. Anong mainam na isda kainin sa type 2 with CKD? Okay, pagka CKD po, no, ililimit natin yung protein. So, kadalasan pinapapili ko sila kung keto or vegetarian. Madalas ang pinipili na vegetarian. Okay. Tuturo natin how to improve yung health ng kidney, health ng katawan natin, at ma-improve ang sugar level natin kahit merong CKD. So, ang CKD, complication po yan ng uncontrolled sugar nyo. Okay? Sana yung mga diabetic dyan na wala pang CKD, na hindi pa na-attack sa puso, hindi pa na-stroke, hindi pa na-amputate, please listen. Pababain ninyo ang sugar ninyo. Kasi kung pababayaan nyo lang mataas palagi yan, every holiday, puro dessert, puro cake, puro ice cream kakainin nyo, tataas at tataas yan. Walang magagawa ang gamot ninyo. Walang magagawa ang insulin ninyo. Ang gagawin lang yan is tataasan ng dosage. Lahat yan, pati insulin, tataasan. Kaya kung gusto nyong mapababa yan, kainin ang tama. Okay? Ayan. Pag-exercise po ba, kaya pababain ang trigly at VLDL? Do fasting and exercise. Okay? So, yung exercise natin, be consistent. Eat whenever you're hungry. Ang problem minsan, no? Lunok lang na lunok, you need to chew your food. Or, baka kahit hindi gutom, kain ang kain. Okay? So, bakit tumataas ang triglycerides? Ito yung mga pagkain sa labas. Gusto nyo mag-normal yan? Eat
home-cooked meal. Okay. 41 po ako sa SGPT. Tingnan niyo po yung laboratory reference value. Yung iba 30, yung iba may 40, iba-iba kasi, no? So, tingnan niyo po kung labas sa reference value, mataas po SGPT. Okay, paano niyo pabababain yan? Iwas sa alcohol, iwas din sa mga processed food, sugar drink, and yung mga may sweetener. Okay. Alam mo, natutuwa ako, no? Marami sa atin, no? Silent follower. Mga nagpapakonsulta na sa akin. Silent follower lang daw siya. Tapos, ang laki ng binaba ng timbang, ang laki ng inimprove ng kanyang nararamdaman ever since nung nakikinig daw sa akin. So, alam niyo yun na nanonood. Tapos, yung mga tips, sinusunod naman nila. Kasi, ito yung mga may nararamdaman sila. Tapos, kahit na anong inom nila ng meds, kahit na anong gawin nila, bakit hindi pa rin nag-i-improve yung health? So, sinunod lang yung tips ko. Aba, ang laki daw ng improvement. Imagine mo, eto ha, natutuwa ko. 50 pounds ang nawala sa kanya. 50 pounds na never niyang nagawa nung hindi siya naglo-low carb, ha? Nagbawas siya, siguro nag-exercise. 5 pounds lang, hirap na hirap siya. Pero nung nag-low carb daw siya, sinusunod niya yung mga advices ko. Imagine mo yon, 50 pounds ang nawala. Kaya natutuwa siya. And she's very positive na itutuloy niya yung paglo-low carb as long as yung improvement sa kanyang health. Nakita ko yung laboratory niya. Lahat ang gaganda. Except slightly elevated ang sugar. Pero sabi ko, you just continue, be consistent sa ginagawa mo because eventually mag-heal ang ating katawan. Alam mo, yun yung very amazing sa katawan natin. If you are going to feed it with the right nutrients, proper nutrient-dense food, nag-heal, nag-i-improve ang ating katawan. Okay? Pero kung papakainin mo ng mga junk foods yan, makikita nyo ang kaibahan. Yung pakiramdam ninyo is nanlalata, nanghihina. Okay? So, if you want to be more energetic, more livelier, eat real foods. Okay? Doc, ask lang po kung ano pwede kayo pag mataas. Ay, nasagot ko na ito. Okay. Matagal, oo na po, nag-give up ang sweets. Maintindihan. Mahirap mag-give up sa sweets, sa totoo lang. Kung addicted kayo. Paano nyo malalaman addicted kayo? Ayun, nag-give up agad. Pag sinabing tanggalin natin itong mga sugar food, sugar drinks, ayoko. Parang, ano yan? Parang inaano mo, nade-deprive ako sa aking mga favorite kong food. Well, yan. The addiction is talking. Okay? Addicted tayo. Ang benefits po ba ng sunlight nakukuha pa rin kahit 4 a.m. pa lang while walking? Ang question dyan, meron na bang sunlight ng 4 a.m.? Okay? Ano yan? Sa area na pag 4 a.m. may araw? Yes, ang sunlight. Basta maarawan po tayo, 30 minutes. Ganda ng benefit po niya. Okay? Ayan. 464 po ang CREA. Ay, yes. Mataas po yan. Kadalasan, pagka 400, 300, 400, ina-advise na kayo magpatanim. Magpatanim ng fistula dito. Kasi, ano na yan
i-advise na kayo for dialysis. So, please consult, ayusin nyo na yan. May mga 500 ako mga Kreya na napapababa sa 300 to 200 to 100. Pwede po ba kalamansi every day? Okay. Lemon. Okay din ang lemon. Actually, bakit kalamansi? Yung thinking ninyo, mataas ang vitamin C ng kalamansi? Hindi po. Actually, ang pinakamataas na vitamin C is guava, native guava, at saka pineapple. Konti lang yung kalamansi. Okay. Ayan. Pag wala na pong gallbladder, delikado na ang liver at kidney, nagkaroon ng bilirubin ang urine. Ay, hindi po. Okay. Ang function po ng gallbladder is to store bile. Okay. So, kung wala ng gallbladder, wala ng storage ang bile. Pero our body will produce bile pa rin. Okay? Matagal nga lang kasi wala na kasing imbakan eh. Hindi na nakakapag-imbak. So, pwede pa rin nagpo-produce pa rin tayo ng bile. Okay? So, pagka may mataas ang bilirubin, tingnan natin kung may other problems like yung sa biliary tree. Kung may mga blockage, may bara. So, consult. Okay? Ayan. Okay lang po itong yung Pocari, meron pong sugar, no? Hindi ko inaalaw sa mga diabetic yan. Tataas ang sugar nyo. Pansinin nyo. Tingnan, uminom kayo niyan. Tapos, after 2 hours, check kayo ng sugar. Doc, kapag po ba healing process pwede ka ba kumain ng pancake low carb? Okay. Pancake, low carb, mga flour po ito, no? If you have no diabetes, no? Pwede naman, caution naman yan, no? Pero pagka may sweetener, tanggalin niyo po. Basta diabetic, fatty liver, tanggalin niyo po yung mga sweetener. Okay. Ayan. Shout out sa kawayan. Yung bang ngarabi kayo, da kayo amin. Okay. Okay, may nagtatanong clinic sa Mindanao. Wala po. Dito po sa Luzon ang clinic ko. Pero kita-kita po tayo sa CDO sa January 25. Meron po kaming convention. Okay? Gathering, may mga lecture at matututunan nyo itong paglo-low carb. Empowering low carb. Okay? Good evening. Type 2, 4 months clean low carb and fasting HbA1c before 7.4, now 6.4. Pwede na po ba stop metformin? Please consult muna, no? Yung FBS ninyo, yung HbA1c, kailangan makausap muna yung pasyente. Okay? Ano yung FBS ninyo? Kailangan makita rin FBS, wag lang yung HbA1c. Okay? Okay. Doon sa gusto magpa-consult, mag-message lang po, bigay ko yung details. Ha? Okay. Doc, bakit po sa baguhan pag nag-fasting po, pag humahaba na yung oras, nakakaramdam ng sakit ng ulo? Ano po ang solusyon para di sumakit ang ulo? Okay, number 1, you need to sip electrolytes. Kung hindi nawala yung sakit ng ulo, ibig sabihin, you need to break your fasting. Listen to your body. Yan yun. Huwag titiisin. Ang fasting, nakakaya yan kung fat adapted kayo. Mahirap pilitin ang fasting, no? Baka mag-blackout kayo or puro puti ang makita nyo. Okay, listen to your body dyan. If masyadong nag-extend na yung fasting,
ang katawan natin nakakaramdam. So, pagka nakakaramdam ng hilo, ng mga sakit ng ulo, you need to first sip electrolytes. Baka naman dehydrated kayo. Kung nawala siya, dehydrated. Kung nag-electrolytes kayo, nawala yung sakit ng ulo nyo, dehydrated yon. Kung hindi nawala after 30 minutes, eat. Kumain na po kayo. Okay. Paano magtimpla ng electrolytes? Okay, in 1 liter of plain water, 1/4 teaspoon of Himalayan, 1/4 teaspoon of baking soda, half teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt. Yung 135/95 BP products normal, anong gagawin o gamutan po? Okay. If wala po kayong maintenance, observe nyo lang yan. Ayusin yung kakainin. Bawal ang puyat. Minom ng tamang tubig. Okay? Eat real foods. Observe ang BP. Okay? Pero ang goal natin is 90/60 up to 120/80. Okay? Yan ang goal natin. Okay? Yan. 174 ang sugar ko. After 1 month, 140 na. So, still elevated, pero ang laki ng improvement. Okay? So, nag-improve. Pero elevated pa rin. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo. 1 month lang yan. Okay, I want to do low carb. Yes po, much better if you have health condition guided or monitored. Okay? May guide po kaya na pwede ma-reference? Message lang po, no? Ayan. Pwede po ba maglagay ng sweetener during fasting sa black coffee? Yung sweetener will break your fast. Okay? Kaya if you want to extend your fasting, black coffee, no creamer, no sugar, or no sweetener. Okay? Pwede nyo i-extend na. Yan ang ginawa ko nung para mag-extend yung fasting ko. Nung uminom ako ng kape, nawala yung gutom ko. Okay? Nawala yung mga nararamdaman kong mga discomfort. So, na-extend ko yung fasting ko. Okay? 120 ang FBS ko. Slightly elevated kasi usually ang normal nasa 98 or 105, no? Tingnan niyo yung normal value ng sa laboratory paper. Andiyan yung reference value niya. Cramps, di ba, Doc, pwede potassium vitamin? Okay. Ang cramps, yes, usually, no, pwedeng potassium, pero kailangan natin complete electrolytes, sodium, potassium, no, with magnesium. Okay? Delikado kasi mag-maintenance ng potassium chloride. Okay? Pagka sumobra naman ang potassium, erratic ang heart. Okay? So, need natin ng yung whole electrolytes. Okay? Okay lang po ang MCT oil. Okay lang po yan. Ano po dapat kainin? Mataas ang triglyceride. Home cooked meal. Focus lang po kayo. Huwag muna kayong kumain sa labas. Okay? Yan. Doc, good PM po. Pwede po ba uminom ng triple magnesium complex diabetic? Okay lang po. Magnesium po yan. Hindi yan nagpapataas ng sugar. Ano po ang gagawin pagka nagmamanas ang paa at namamaga ang mukha? Normal ang kreya. Ano na next step po? Okay. Pagka namamaga po ang mukha or nagmamanas, dalawa lang organs na pwede, no? Na i-clear natin. Kidney and puso. So, magpa-consult muna kayo sa puso kung may problem. Tapos, BUN CREA po kung kidney. Wag lang CREA. BUN CREA. Okay? Doc, bawal po ba ang pork, beef, eggs kapag mataas ang CREA? Pag mataas po ang CREA, ililimit po natin yung protein muna. Okay? Yun nga, pagka matataas ang CREA or may CKD kayo, mamimili kayo kung keto or vegetarian.
Kasi marami natatakot sa taba eh. Kahit na anong kulit ko na huwag matakot sa cholesterol as long as maganda naman yung ibang parameters. Nothing to worry. Okay. 900 na Creya. Yes, usually for dialysis. Pero meron ako kasing patient, no? Ayaw magpa-dialysis. Pero syempre, kailangan mag-change ng lifestyle. Eventually, yung kanyang, ang result niya nun is 600. 700. So, pinagda-dialysis na siya. Tapos, ang ginawa niya is nag-strict low carb, nagpa-monitor, and yung 700 niya, naging 125, 150. Ganun. So, pagka ganun, hindi na for dialysis siya. Gastritis, alamin po na natin kung ano yung cause ng gastritis, no? Meron kasing pwedeng ulcer yan. Meron bacteria na nagkakos ng ulcer, so ginagamot yun ng antibiotic. And before kayo mag-fasting, usually ang nagkakos ng GERD or reflux, puro sugar yan. High carbs, pansinin nyo, pagka tinanggal yung mga high carbs, mga sugary food, nawawala yung GERD ninyo. Sana ako dyan sa umokay ang GERD. Okay? Doc, nag-negative po ang stool result ko. Anong ibig sabihin ng negative? Yung colon din po ba ay okay na rin? Ano bang, hindi ko magets, no? If your stool is normal, ibig sabihin, normal yung nilalabas, no? Iba naman yung colon. So if merong, di ba, may diverticulitis through colonoscopy or endoscopy, makikita yan. Okay? Doc, yung po bang may tubig sa baga, delikado po ba yun? Oo naman. Delikado kung sobrang dami na yung tubig. Kung mga kukonti lang, well, ano nag-cause ng pagkaroon ng tubig sa baga? Pwedeng pneumonia, no? Pwedeng TB, pwede ding cancer. So you need to consult at i-address yung problem. Okay? Ilang beses pwede uminom ng apple cider? Twice a day po pwede. Yes, pwede pong lagyan ng slice of lemon. Slice of lemon, ibabad mo yung electrolytes. Doc, may coffee addiction yata ako. Nakaka 3 to 4 times a day. Yes, 1 to 2 cups lang po, ha? 1 to 2 cups lang. Okay? Ayan. Aha, ayan. HbA1c, 6.6. Creatinine, slightly elevated na, 1.7 na to. Yung HbA1c nyo, mataas yan, 6.5. Ang i-aim natin, ang goal natin sa HbA1c, 5.6. Ayan. Okay, 125 fps, needs na po ba gamot? Okay. Sa akin, kung first time, no, ano kayo na mataas ng sugar, ayusin nyo lang yung kinakain. Okay? Magno-normal po yan. Kung hindi yan magno-normal, dun tayo kung hindi mag-normal, ibig sabihin, kumakain pa rin kayo ng mga matatamis or mga pagkain na nagpapataas ng sugar. So, magbibigay ng medication. Kasi, bakit ang gamot naman kailangan yan pagka hindi nyo kayang gawin? Ang problem, kahit na anong inom ng gamot, hindi mag-i-improve pa rin kung hindi nyo pa rin babaguhin ang lifestyle niyo. If you want to improve, you need to have an effort not to eat yung mga food na magpapataas ng sugar. Bakit kahit umiinom ng electrolytes, nagkaka-cramps pa rin po 1 liter a day at 2 months sa low carb? Baka kulang pa rin kayo ng fluids. Okay? Tapos, depende rin po yan sa pag-inom. Baka naman bulto-bultong ang pag-inom nyo. Or, depende rin yan kung palagi po kayong na pinapawisan. Profuse sweating, baka hindi enough tong electrolytes. Need consultation. Okay?
Ayan. Okay lang ba mag-vitamins, fish oil, araw-araw kahit kumakain ako ng isda? Okay. Sa mga vitamins, fish oil, no? Kung mayroon kayong budget pambili, okay, sige. Kung wala, okay lang na wala. Okay. Ayan. Okay. Paano ang timplan ng electrolytes? Banggit ko na. Doc, high blood, may gallstones, okay lang po ba seafood, lechon, mga meats, basta wag haluan ng mga high carbs? Okay. Strict low carb, focus lang kayo sa safe food list. Okay, ano ba yung mga safe food list? Nandyan. Tingnan nyo sa page ko. Tapos, fluids. Kailangan nyo ng tubig din. Yung enough lang, wag sobra, wag kulang. Out ang process, out ang mga sugar food, sugar drink. Do fasting, eat whenever you're hungry, and exercise. Okay? Mag-exercise po tayo. Then, sleep early. Meron po akong patient, no? May gallstones, lumiit. Nag-strict low carb. Nag-exercise. Okay? Lumiit. Okay. Kailangan bang ubusin ng 1 liter electrolytes? Pagka nag-start po, yes, kailangan po. Tsaka depende po yan sa timbang, ha? Yung fluids natin, depende yan sa timbang natin. Okay. May mga patient po ako, no, nagpa-monitor, nag-strict low carb, nagpaturo paano gawin ng strict low carb. Nag-improve ang kanilang thyroid function test. Ito yung TSH, T3, T4. Nag-improve lahat. Pero yung endo po ninyo ang mag-a-adjust ng inyong meds. Okay? Posible ba magkaanak ang diabetic? Basta functioning ang inyong ovaryo, no? May matres, tapos functioning din yung lumalabas sa ating sa lalaki, yung sperm, kung okay, hindi abnormal, no? Yes, magkakaanak. I-address lang natin, no, yung sugar ninyo. Kailangang maging ayusin yung mga kinakain. Ma-address kasi ang sugar sa diabetes. Nagno-normal po yan. Okay? So pagka nag-normal yan, ibig sabihin, mas maganda ang healing. So pagka-diabetic, pwedeng mataba po kayo. Usually, yung mga hindi nagkakaanak, ito yung mga may PCOS, may problem sa menstruation. Okay? Ito yung mga malalaki, matataba. Lose weight, yan yung unang-unang i-advise sa inyo. Lose weight. Okay? Good evening sa inyo. Beginner, pagka-beginner ha, electrolytes, do not forget. Doc, pwede ba uminom ng antibiotics para sa prostate pag naggagamot sa TB? Yes po. Okay. How to start? Low carb. Start lang kayo sa mga process, tanggal. Sugar food, sugar drink, tanggal. More, tingnan nyo po yung safe food list natin. Yung caution food list, out muna kayo doon. Okay? Tanggalin natin yung mga cravings ninyo. Yung iba nga, Doc, pwede ba next year? Alam ko na. Bakit? Kasi, Pasko. Kasi, New Year. Okay. Okay lang po bang coconut cream sa coffee? Okay lang naman yan. Nasa caution food list. Ang all-purpose cream. Okay? 2 or 3 times a week. Pagka-diabetic, out po muna. Okay, gusto ko po mag-start ng low carb. Nagsubok po ako ng second day. Nahilo. Need ko po pala yes. Okay. Kung mahirap ang paglo-low carb sa inyo, much better meron nakabantay. Makakaya nyo yan. Yung iba kasi, makaramdam lang ng discomfort, sumakit lang ulo, bumabalik na sa high carbs. Sayang. Okay? Normal po ba yung hair loss or hair fall pag naka-low carb diet? Pwedeng nutrient deficient po yan or vitamin B7 deficient. So, pwede po kayong mag-biotin.
Hindi po CKD yung may calcium. Mataas ang calcium, hindi po. Okay, yan. Ilang oras po kunan blood sugar kapag kayari po? 2 hours after. Okay. Ayan. Hello po. Ayan. Ay, Miss Ivories, good evening. Ay, good afternoon dyan sa Qatar. FBS ko is 109, cholesterol 201. Ay, yung 109, medyo slightly elevated, pero okay na yan. Be consistent sa ginagawa mo. Magno-normal din yan. Yung cholesterol, okay na po sa akin, yung 201. Okay, paano po di gutumin during fasting state? Kailangan fat adapted po kayo. Okay? Do low carb, keto or carnivore para maging fat adapted. Pagka nagawa po ninyo yan, mapapansin nyo, hindi kayo nagugutom. Okay? Nakakatuwa. Akala nyo, yung iba, pagising, uy, ba't parang hindi ako gutom? So you can extend your fasting. The problem kasi sa atin, no, kahit hindi gutom, kumakain tayo sa umaga. So, eat whenever you're hungry lang po. Okay, Doc, ano po cause ng pamamanhid pero normal ang sugar? Okay. Pwedeng dehydrated, kulang kayo sa fluids, kulang sa pagkain, kulang sa exercise. Baka masyadong, ito yung mga trabaho na palaging nakaupo maghapon. So, naiipit yung mga nerve, pwedeng magmanhid siya. Okay? Kailangan yung tumayo. Every 2 hours, tatayo po kayo, stretch out, lakad, 30 minutes, bumalik kayo ulit. Okay? Huwag kayong magdamag. Buong 8 hours nakaupo. Kailangan nyo pong tumayo po yan. Okay? May neuropathy, asawa ko gawa ng diabetic. Yes, isang complication ng diabetes ang neuropathy. Pagka nag-low carb, malilesen. Okay? Kasi may damage eh. So, hintayin natin mag-recover, kung mag-heal, pero nalilesen. Yung iba, majority nalilesen yung neuropathy nila. Okay? Myalgia, eosinophil elevated. Okay. Pagka eosinophil elevated, it's either may allergy or may asthma. Ito, nagpe-prednisone. Baka nga may inflammation talaga. Take out those inflammatory foods. Okay? Wag ka mag-focus lang sa dahil may medication. Mag-i-improve yan. Ayusin mo yung mga kinakain mo, mag-i-improve yan. Pagka inayos mo yung kinakain mo, your fasting will seep in. So, susunod ang fasting. Parang domino effect yan eh. So, pwede ka mag-fasting. Hindi yan yung pinipilit ang fasting natin. Okay, pagka merong fart, sign po ba siya ng problem sa kidney? Hindi po. Okay, hindi po. Yan is normal na nilalabas yung mga air sa atin. Hi Doc, diabetic po ako at nag-insulin po. Masakit po sa akin mga binti at pako po ay sobrang manhid at parang burning sensation. Yes, that's complication of uncontrolled sugar. So, may gamot po ba para sa sakit ng mga paa ko po? Salamat po, Doc. Complication po yan ng uncontrolled sugar. You need to control your sugar. So, paano nyo kontrolin yung sugar? Huwag kayong mag-control dun sa... May pang-control dun sa burning sensation. Yes. Pero, hindi yan mababawasan or hindi maiibsan yan kung pinapabayaan nyo yung sugar. Hinahayaan nyo mataas. Complication na po yan. Tapos alamin natin, gaano ka-extend na yung damage. So, pagka nag-change ka ba ng lifestyle, nag-low carb ka ba, bumaba ang yung sugar, mawawala na ba yung mga nararamdaman na burning sensation? Well, depende yan. So, gaano ka-extend yung damage. Okay.
243 uric acid ko, Doc. Normal po ba yon? Tingnan nyo po yung normal value. Parang 300 yata yung normal, 340. Okay? Tingnan nyo po. Nasa papel lang yan. Reference value. Pagka nasa in between kayo, normal po yan. Ang asawa ko mahilig mag-basketball. Ngayon namamaga ang kaliwang tuhod niya po. Ano bang dapat gawin? Stop playing basketball. Okay? Ang advice ko usually, no, sa mga 35 and above, kung magba-basketball kayo, shooting na lang. No, hindi na ano sa inyo yung makipag, tawag dito, balyahan, ganyan. Kasi if you're going to play basketball, kailangan nagte-training po kayo. Kung once a week lang kayo maglalaro ng basketball, injury ang mangyayari sa inyo. Okay? Train for that. If you really want to play, mag-train kayo. Training, daily training yan. Ngayon, kung magiging hobby nyo lang siya, okay, much better shooting na lang muna. Okay? Kung magiging aggressive kayo sa basketball, train nyo yan daily para iwas injury, magbuhat. Iwas injury yan. Okay? Paano po malalaman kung bumalik na po sa normal ang pre-diabetic? FBS HbA1c. After 3 months. Okay? Check nyo. Okay. Ayan. Paano po magpa-monitor ng pagkain dahil po at nag-i-insulin? Mag-message po, no? To those who are injecting insulin, much better if you're going to change your lifestyle, yung low carb, mas maganda po mabantayan kayo para mas safer. Tuturo yung proper way to do the low carb safely. Kasi delikado pagka nag-i-insulin. Pwede magbagsak ang sugar ninyo. No? Delikado siya. Okay. Ayan. Hello po, Doc. Kailangan po ba lagi maintain ang MCT oil? Need pa din ba meron glucometer? Legit po ba yun bago? Okay. Yung sa glucometer, no? Screening siya. Mas kailangan yan pagka nag-i-insulin. Pero if you are diabetic, screen natin yung sugar ninyo. Confirmatory will be yung FBS HbA1c. MCT oil, okay lang po. No? Okay. Aha. Paturo po paano magtimpla electrolytes. Pwede po ang pipino at lemon. Walang problema po dyan. Okay, follow lang yung safe food list. Okay, yung result ng sugar ninyo, check nyo yung papel kung reference value. Doc, nagpa-MRI po ako at ang result ay severe stenosis. Surgery po ba ang option at hirap na rin mag-exercise? Okay. Ito lang muna ang gagawin natin. Try nyo muna mag-lifestyle modification. Bakit nagkaroon ng stenosis? Inflammation. I-address natin yung inflammation. Tingnan natin, kung obese kayo, lose weight. Sa totoo lang, yan yung mga nagkokos ng mga problems sa spine natin. Okay? So, kung talagang kailangan mag-surgery, well, kailangan. Pero, lose weight, out natin yung mga inflammatory foods, do fasting, kasi yung healing nandyan. Magulat kayo after 1 month, 2 months, wala na yung stenosis na yan. Okay. Okay. Good evening sa inyo. Naimbang nga rabii. Okay. Ano pa mga question? Doc, is it normal that I'm feeling tired and weak? I have been on a low-carb diet for 8 days. Naku po, yes. Ito yung mga nag-start pa lang, no? Pagka nag-start po kayo ng low-carb, you need to take your electrolytes. Okay? So, sip electrolytes. Kung mawala, ibig sabihin, dehydrated. Kung hindi nawawala yung feeling tired, feeling weak, baka kailangan nyo nang kumain. Masyado na extended ang fasting nyo.
Ngayon, pagka hindi pa rin nawawala yung feeling tired and feeling weak, ibig sabihin palagi kayo nagpupuyat. Okay? Doc, normal na po ang A1C ko from 11. After 3 months, 4.8 na. Pwede na po na maglagay ng stevia sweetener sa kokwa. Hindi pa po. 2 consecutive, no? After 3 months ulit, paulit nyo. Kung normal FBS, normal ang HbA1c, you can take na yung sa Quotient Food List, yung mga sweetener, pero wag everyday, 2 or 3 times a week lang. Best time to drink ACV, pwede pong after meal or before meal, pwede po yan twice a day. Ano po bawal pagkain sa may asthma? Usually pagka may asthma, no, ina-out ko muna ang nuts, ina-out ko ang mga seafoods, pati shells, tinatanggal ko. Okay. Ayan. Ang FBS, fasting blood sugar po. FBS, fasting blood sugar. Pwede po ba sa low carb egg lang po? Kulang po kasi sa... Yes po. Egg, veggies, no? Pwede yan. Fish, pwede rin. Pero sabi nung iba, mahal na daw ang isda. May panic attack po ako. 3 years na po. Mga 7 beses na ako nagpapalpate. 200! Naku po. Alam nyo, pagka may mga panic attack or may anxiety, ina-advise ko magpa-monitor. Kailangan nyo may kausap. Okay? Kahit na mag-low carb kayo, kung ang BP, ang heart rate nyo, ganyan, 200. Alam nyo, pagka ganyan 200, pwede kayong atakin sa puso. Okay? Doc, pwede din ba mag-low carb ang bumababa ang blood sugar? Oo naman, yes. Alam nyo, ang nakakatawa dito, if you have hypoglycemia, mababa ang sugar. Kumain kayo, tataas po ang sugar nyo. Ang mahalaga, ang kakainin nyo, real foods, hindi yung mga sugary foods. Kasi pagka diabetic, kumain kayo sugar foods, no? Hypogly, kumain kayo sugary food, inflammatory to eh. Okay? Mas grabe ang pagtaas ng sugar. Pero kung kumain kayo ng real foods, tataas din ng sugar pero in a safe level. Bakit natutuyo ang bunganga ko, pati labi, nagsusugat, gilid, mahapti, weeks na? Dehydration. Pagka dry lips, dry throat, dehydration po kayo. Need nyo ng electrolytes talaga. Okay? Pagbaba ng potassium ko talaga pinakakatakutan ko sa pag-LC. Okay? Pagka mababa po potassium nyo, pwede naman merong supplement. Pero kailangan magpa-blood exam kayo, no? Sodium, potassium, and magnesium, pa-check nyo yan. Okay? Yan. Ano pa? Pwede ba gabi-gabi ako mag-oatmeal? Out po sa low carb yung oatmeal, ang ano dyan, nasa Quotient food list, yung rolled oats. Wag po yung instant. Okay? Process po yan. Okay? Wala pong maintenance, normal lab cholesterol. Normal lab, cholesterol lang mataas. Okay, very good. Pwede po yan, once a year. Hindi po nagpapataas ng cream ang magnesium, hindi po. Yes, pwede po ilagay sa ref ang electrolytes, pero 24 hours, ipalitan nyo na po ng bago. Yes, pwede po Nescafe without sugar, no creamer. Okay. May gallstone, 37 years old, 1.7 cent. Pwede pa po ba matunan pag nag-low carb? May iinumin tayo ng meds, tapos mag-strict low carb po. Okay? Tapos, Doc, bumababa ang BP ko, anong gagawin? Push up, jumping jack, tataas sa BP nyo. Or, fluids. Pag mababa ang BP, i-elevate ang feet, uminom ng electrolytes, fluids,
Ang maganda dito, no, mas madaling pataasin ang BP. Magalit lang kayo, tataas na ang BP ninyo. Okay? Aha. Any tips sa hair loss? Nutrition? Biotin, vitamin B7, baka deficient po kayo. Okay? So, tandaan ninyo ha, huwag magpa-diabetes. So, pag ang Pasko ninyo ay matamis, please stop eating matamis. Okay? So, para hindi yung mga diabetic dyan, hindi tumaas lalo ang sugar ninyo. O, tandaan ninyo ha, mas maraming na-admit, maraming na-ICU na mga tao pag holiday seasons. Ito yung Pasko, New Year, Fiesta, yung mga may mga handaan. Okay? Always remember to adapt, mag-evolve kayo, okay? So, proper nutrition, doing fasting, exercise. Tomorrow, kita-kita po tayo kay Kusina ni Gracia. Sa Quezon City po ito. Pasong Tamo, Quezon City. Kita-kita, 11 a.m. Dalhin yung pinagbabawal na technique. Be the best version of yourself. Ingat po kayo. God bless. Bye.